shall we give a clap offering to our King, the lover of our soul. We give you praise, God. We give you honor. We give you glory. Thank you, God, for this wonderful day. Thank you, God, for this day that you have made. And you gathered us together in this place to worship you in spirit and in truth. Thank you, God, for the heart of everyone who seek first your kingdom and your righteousness. As you promised, God, all these things shall be added unto them. Lord, hayaan mo po na ngayon pong oras na ito sa aming pananambahan. I pray, cleanse us with your holy blood. Ano mang kasalanan na nakikita mo sa oras na ito, Diyos, linisin mo po kami ng iyong buhay at banal na dugo. And Lord God, idamit niyo po sa amin ang damit ng katwiran. And today, we are praying that bless all the people who came today, as well ang mga parating pa lamang, iingatan niyo po sila. And bless all the 348 churches nationwide and worldwide today. As we worship you together in different parts of the world. Salamat po, Diyos, and anoint all the pastors as they preach your word. Huwag mo ding hayaan, O Diyos, na alis ang iyong mga anak mamaya na hindi dala ang tagumpay. To God be all the glory in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen, and Amen, and Amen. Praise the Lord. You may be seated, please. The Bible says in the book of Luke chapter 4 verse 18 up to 19, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen. Palakpak muli kay Lord. Sabay-sabay natin ihayag ng ating pong JA1 culture. Ito pong kultura ng JA1 people. Sabay-sabay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. Good morning. Thank you so much sa inyo pong prayers. At nakarating po kami nung Tuesday evening after ng aming pong 2 weeks mission sa lugar ng Australia, sa lugar ng Adelaide as well sa Melbourne. Hindi ko man kayo kasama, hindi naman namin kayo kasama ni Sterling at ang mga ibang kapatid natin pumunta doon, kasama namin po kayo through your prayers. Thank you for your great support. Praise God. Pwede bang sabihin mo sa kaliwat kanan mo, I'm glad you are here. Praise the Lord. Ang tindi ng ginawa ng ating Diyos. Marami pong pinalaya ang Panginoon dahil po nag-healing and deliverance po tayo po doon. Ang dami po'y gumaling. Mga tao na hindi nila maintindihan ang kanila pong pakiramdam kung bakit may sakit po sila. Why they have different kinds of personalities. They don't really understand what's going on. Pero praise be the name of the Lord. Nung pinag-pray po natin sila, minister, iba't iba lang po palang espiritu ang karga po nila. And praise God, nakalaya po sila, and they become more in love with Jesus. Ang ating pong church, mga minamahal, ay tayo po nag-spread ngayon ng inner healing and deliverance nationwide and worldwide. Na ngayon ay kailangan ng napakaraming tao dahil kung titignan po ninyo, ang medical science hindi po nila maintindihan kung ano nangyayari sa katawan ng isang tao. Bakit? Maraming sakit, in pains, from head to foot, pero hindi po nila matrace. Ginamit na ang iba't ibang mga technologies ng medical science pero wala pong nangyayari. Hindi nila matrace. Why? Remember, science is always a facts.
if the technologies or scientific technologies could not trace kung ano po ang sakit, ang ibig sabihin noon, spiritual sickness po ang problema. Ang nagkukos ng problema sa tao ay mga iba't ibang espiritu. Kaya sa Bible, mayroon po mga medical doctors din na tulad po ng St. Luke, okay, si Lucas, as well, pagdating naman po sa larangan ng spiritual, ay hindi po nila mapagaling ang mga sinasapian ng masamang espiritu. Why? Sapagkat ang pwede lang magpalaya sa mga masamang espiritu ay ang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Everybody say, in Jesus' name. Yon. At alam nyo, nakakatuwa ang Diyos sapagkat ang Jesus Anointed One Church ngayon, ang siya ngayong ginagamit ng Lord para ma-spread ang inner healing and deliverance. Kaya kayo na mismo naka-witness po dito. Nung kahapon lamang, when was that? Nung Friday, mayroon pong ooperahan po dito. Nandito pa si Pastor Bonnie. Mayroon pong ooperahan na. Ang sabi ng kapatid natin, magpa-pray ka muna sa mga pastors. Dahil napanood po niya yung pong nag-testify po dito na Sister Maricel, na ooperahan na po, puro bukol po yung kanya pong leg, after na ipag-pray, napalayas yung masamang spirito, instantly gumaling, nawala yung mga bukol. So siya rin po ay nagpa-pray noong Friday. Grabe, siyam naman po ang karga po niya. Siyam na mas na kaluluwa ng mga kaibigan, kamag-anak, yung iba naman ay hindi niya kamag-anak pero pumasok po sa kanya. Alam nyo, marami ngayon nanunood sa ating pong FB Live. Buong mundo po ito ngayon. Gusto ko pong sabihin sa lahat ng mga nanonood ngayon, if you have problems, whatever it is, si Jesus Christ lang ang pwede na lumutas ng iyong mga suliranin. He is our great healer. Kahapon, nagkikwentuhan po kami ng aking pong anak na si Gob J. Alam nyo, kinwento ko sa kanya kung paano nagkakaroon ng pag-asa pa ang kaluluwa ng mga taong namatay na. Oo, questionin ako ng maraming nanonood po ngayon. Pero sasabihin ko po sa inyong lahat, ang bawat kaluluwa ng mga tao na namatay, pag hindi po yan na born again, sa Hades po sila pupunta. Nang ibig sabihin ng Hades, unseen world. Sabi natin at unseen world. Hindi mo makikitang lugar yon dahil buhay ka pa. Pero kapag ikaw naman ay born again at namatay na ang iyong physical na katawan, ang iyong kaluluwa pupunta na yan sa langit. You have a new body in heaven. Pero kapag unbeliever ka, you are lingering around. At kung ano yung sakit na ikinamatay mo, yun pa rin ang nararamdaman mo. Yun pa rin po nararamdaman po nila. Kaya ang gagawin naman ng mga kaluluwa na yon, papasok po yan sa napakaraming katawan ng tao, kaya sa maraming tao, maghahanap ng kanila pong panibagong katawan na papasukan para siyang magiging tirahan po nila. Yun po'y totoo. Kaya ba sa Bible, meron pong tinatawag na demon possess. Kaya, yung mga iba, pag may sakit, hindi na matrace po ng doktor. Of course, mayroon pong tinatawag na anatomy. Pinag-aralan po yan. Pag sinabi po natin anatomy, alam na kaagad ng doktor kung sa iba't ibang parte ng katawan. Kapag sinabi mong ang sakit ay dito, puso ang sasabihin nila kaagad. Pag dito ay may problema ka, either sa iyong atay o kay sa iyong tinatawag na abdo. At kung doon naman sa parting likod-likod, sabihin nila, oh, may kidney problems ka. O kapag ito naman sa gitna, laging kadinidikay sumasakit ang iyong sikmura o baka mayroon kang gastritis o kaya mayroon kang ulcer. O kapag dito naman ay may problema sa thyroid. O pag sa likod naman, lungs. Pag dito naman sa right mo, appendicitis. O kaya sa internal organ, whatever it is. They knew. At nakahanda na po lahat ang mga medicines para po dyan. Ngunit kapag hindi po gumagaling ang taong may sakit, sa kanila gagamitin ang
ang tinatawag na ultrasound, MRI, o kay CT scan o X-ray. At kapag wala po sila nakita, I'll tell you, lahat po yan ay spiritual at hindi po kayang gamutin ng anumang gamot. At ang lunas lang po dyan, walang iba kundi si Dr. Jesus. The healer of our body, the healer of our soul. Now, sino po dito ang naniniwala na siya ay kaluluwa? Raise your hand. Okay, tayong lahat po ay kaluluwa. Okay? Tayo po ay nakatira sa katawang ito. At ang katawang ito, natirahan po natin, humihinga po ito dahil sa tinatawag na breath of life. Sabi natin, breath of life. Ang breath of life, ang Diyos po ang nagbigay po niyan. Pag binawi na ng Diyos yung breath of life, ang katawan po natin, babalik na po yan sa alabok. Ang kaluluwa naman natin ay lulutang na siya, pupunta na po yan sa langit kapag na-born again po siya. Pero kapag hindi siya na-born again, lingering around at sila po ay maghihintay ng tinatawag na final judgment. Ngunit pag na-encounter natin po ang marami mga kaluluwa po na yan, sa buhay ng ibang tao, pwede pa po silang maligtas. Why? Ginawa po yan ni St. Peter, si Peter, 1 Peter chapter 4 verse 6. Sabi ng Bible, ipinangaral ang mabuting balita sa mga patay, para maligtas ang kanilang spirito, bagamat inabot na sila ng physical na kamatayan. Kaya mga minamahal, salamat dahil itinuro ito ng Diyos sa JA1 people na ngayon, ang dami na ngayon po mga born-again Christian na naniniwala na rin po dito. Bakit? Ang dami ko pong pinagpri mga pastors at mga bishops ay may karga din na iba't ibang kaluluwa. Ang karga po nila, mahal nila sa buhay at mga ibang kamag-anak at ibang mga kaibigan. So now, ang aking pong topic po sa inyo ay it's about called to plant and win. Ulit. Makinig kayo mabuti ha. Kabataan, listen carefully. I am so happy to tell you about this truth. Sino dito naniniwalang may Diyos? Sino naman naniniwalang in love siya kay Lord? Bago kayo na-in love kay Jesus, si Lord muna ang na-in love sa'yo. Basahin po natin ito. Proverbs chapter 11 verse 30. Ang sabi niya, he who wins souls is wise. He who wins souls is wise. Siya na nakaka-win, ano bang win sa Tagalog? Nakakaakay ng kaluluwa ay isang taong matalino. Isang taong matalino. Why? Dahil ang isang taong madadala mo kay Jesus, may buhay na walang hanggan po yun. Kaya matalino ka kapag nakapag-akay ka ng isang kaluluwa kay Lord. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, the heartbeat of God is soul winning. Sabi natin, soul winning. Yan. Yan pong pinaka-heartbeat ng Diyos, tibok ng puso niya. Paano nangyari yon? Tingnan nyo, John 3:16. John 3:16 says, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have an everlasting life. Tagalog, kaya't gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na upang ang sinuman sa kanya sumampalataya ay huwag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napansin niyo po yung word po doon na upang ang sinuman. So ang tao pala ang pipili. Kung gusto mo maligtas, di sumampalataya ka. Pero kung ayaw mo maligtas, di huwag kang sumampalataya. Kaya ang word niya doon, basahin natin ng kumpleto yung John 3:16. Sabi niya doon, that whosoever believes on Him should not perish, but have an everlasting life. Kaya pala pinadala ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak, at yan ay si Jesus. Nagkatawang tao dahil ang iniligtas niya ay
tulad mo at tulad kong tao. Hindi siya nagkatawang kabayo. Dahil hindi po kabayong iniligtas po niya. Hindi rin siya nagkatawang unggoy. Natulad po nung pong si Darwin Chury, kung tawagin ni Darwin Chury, na ang sabi niya, ang tao ay galing sa unggoy. That's why the people na naniwala kay Darwin ay puro sila asal, ano yun? Unggoy. Why? Galing sa unggoy eh. Ang tanong ngayon, sinong gumawa ng unggoy? Sinong gumawa sa hayop? Kung walang Diyos. Kaya sabi po ng isang istorya na isang pamilya, sabi nung mother sa kanyang nag-iisang anak, "Son, always remember that we were created in the image of God." "Oh, really, ma'am?" "Yes, we are created in the image of God. He's the one who give us life." So excited po yung 7 years old na anak nila. Then, sabi ng bata ngayon, tinawag niya ang kanyang pong father, "Dad, now I know that we are created in the image of God. Thank you. That's why we are handsome and we are good. We are not like animals." Alam nyo, ang sabi po nung tatay, "No, my son. We came from ape." "What? We came from ape? You mean my mom lied to me? Nagsinungaling ang aking ama, ang aking mami?" Tinawag niya kanya, Mami, come here. "Why you're telling me that we came from God, we are created in the image of God, while my dad said we came from ape?" "Let's sit down, son," sabi nung mother, "and call your dad. Let's sit down together. Son, I want to tell you this. Your dad is true because he came from ape. But I am also true because I came from the Lord." Nagulo tuloy ang bata. "Now, choose. Where did you came from?" "I came from the Lord," sabi niya. "So, your dad came from ape." Nagkamot ng ulo yung kanya pong daddy. Why? It is because we cannot deny the truth. Everything here on earth came from God, created by God. That's why God must be glorified by every human being and by all creation, by all His creation. Guys, that's why pumunta si Jesus Christ dito, hindi para sa unggoy, kundi para sa iyo at para sa akin. Kaya sabi sa katabi, mahal na mahal ka talaga ni Lord. Oh, now, sa kanyang pagpunta dito, hindi lamang nagkatawang tao, He sacrificed Himself. Inihandog niya ang kanyang sarili na matay sa krus ng Kalbaryo. Anong purpose noon? His main objectives and purpose is to save the humanity. Para mapatawad ang kasalanan ng tao. Bakit? O, tingnan nyo, tumingin kayo sa akin dito. Sa Old Testament, sa panahon nila Moses, ang requirements na ibinigay ng Diyos para maligtas ang sangkatauhan ay maghandog ng dugo ng kordero, dugo ng kambing, at dugo ng baka. Na yung dugo na yon ay dadalhin nila sa sanktuaryo, ibibigay sa mga saserdote, at yun ay kanila pong papatayin, patutuluin ng dugo, at yun siyang iwiwisik-wisik sa mismong dambana, at siyang mismong pagtatakip ng kasalanan ng mga tao. Hindi po napapawi, tinatakpan lang. Yan ang Old Testament sa tinatawag na pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan ng tao. May kausap pa ba ako dito? Ngayon, ang mga tao ay tinatamad. Bakit? Yung iba walang baka,
Yung iba walang tupa, yung iba walang kambing. Kaya noong panahon na yon, yung mga tao, pag sila po'y mayaman, ang kanila pong hila-hila na ihahandog sa dambana ay baka. Kaya sabi ng mga tao ngayon na nakakakita sa kanila, oh, mayaman. Bakit? Ang ihahandog ay baka. At kapag ang hila-hila naman ay kambing, oh, mayaman-yaman. At ang mga inihandog sa time na yon ay puro walang kapintasan. Mayaman-yaman. Okay, now, pero kapag isang tao naman ang dala-dala, ay bato-bato o kay kalapate, ganun sila. Mahirap. So, alam ngayon ng mga tao kung ano ang status ng mga taong pumupunta sa dambana para magsisi ng kanilang kasalanan at magpatulo ng dugo at tabunan ang mga kasalanan nilang ginawa sa loob ng isang taon. Ito ngayon. Yan ang reason, kaya nung si Jesus Christ ay narito pa sa lupa, hindi pa siya namamatay sa krus ng Kalbaryo, nung pumunta siya ngayon sa mismong sanctuary, itinaboy niya yung mga nagbebenta ng kambing, tupa, baka, at mga mayroong money changers sa time na yon. Bakit? Yung mga tao tamad nang maghila ng baka. Bakit? Kung ang layo nga naman, kung Manila to Batangas, magdadala ka ba maghihila ka ba ng baka papunta doon sa Maynila para Kaya ang ginagawa nila ngayon, bumibili na laang. Isa pa, taunan laang. Kaya ang hirap, ang buhay ng mga tao yun, kasi isang taon bago sila magsisi sa kanilang nagawang kasalanan. Kaya mga kapatid, sobrang palad dati ngayon. Alam niyo ba kung bakit? Nung si Jesus Christ na nakita niya yung kakulangan ng paghingi ng tawad ng mga tao, siya na mismo ang bumaba. Na ang dugo ni Kristo, nang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 22, kung walang dugo na natigris sa krus ng Kalbaryo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya nung pag-usapan na ang kapatawaran, kompletong kapatawaran, hindi na dugo ng hayop ang inihain. Dugo na ni Kristo ang inihain at siyang pinatigis niya, inihain niya ito sa Diyos amang sumasalangit para ang tao ay magkaroon ng kompletong kapatawaran. Kaya pala, ang sabi ni Jesus Christ sa 1 John chapter 1 verse 9, if you will confess with your mouth and believe it if you will confess with your mouth all your sin, He is faithful and just to forgive your sins and to cleanse you from all your unrighteousness. Ang palad natin ngayon, why? Minuto, oras, araw-araw, nakakahingi tayo ng tawad, hindi na tayo pupunta sa dambana para maghandog ng dugo ng hayop. Anytime you can ask forgiveness from God and the blood of Jesus Christ that has been shed on the cross of Calvary more than 2,000 years ago ay laging available para linisin ang kasalanan mo. Sobrang palad natin ngayon. Sabi mo, ang palad mo. Hindi po ang lapad mo, ha? Ang palad mo. Bakit ang palad mo? Sapagkat minsan lang namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago at yung dugo niya nawala ni batik ni katiting na kasalanan ang siyang inihandog niya para hugasan ka, patawarin ka, at linisin ka. Kaya sabi ng Biblia, you were cleansed by the blood of the Lord Jesus Christ. Say yes. So mga kapatid, ito yung reason ko. That's why anytime pwede kang lumapit sa Diyos nang sabi ng iba, kailangan mo mangumpisal sa pare. Alam nyo, wala nakalagay po doon na mangumpisal ka. Ang word niya, if you will confess your sin, He is faithful and just to forgive your sins. Alam ka naman, pupunta kayo lahat sa akin dito at kayo mangumpisal sa akin. Di wala na ako nagawa.
Buong maghapon, kayong lahat ay aking, anong kasalanan mo? Bishop, ako po ay nakapagsinungaling. Ano naman ang ginawa mong kasinungalingan? Ako po ay kumuha lang po ng mineral water. At tapos, ininom ko po yun. Tapos nilagyan ko po ng panibagong tubig mula sa tap water. At tapos, sabi ko, inumin mo mineral water. Tapos, uupuan ko kayong lahat. Mali. Sabi ng Biblia, kung buong puso ang paghingi mo ng tawad anytime, ang blood ni Jesus na hindi mo nakikita ngayon ay available para linisin niya ang kasalanan mo. Say yes. Kaya napasin po ninyo ngayon, ang kabanalan ay totoo ngayon. Kaya sabi ng Biblia sa John chapter 4, verse 23 up to 24, dumating na ang panahon at ngayon na nga, ng lahat ng sasamba sa Diyos ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ano ang Diyos? Sabi natin, Espiritu. Hindi mo makikita ang Diyos, pero nandiyan sa iyong tabi, nasa iyong harapan, tinitignan niya ang puso at isipan mo at anytime. Pag sumasamba ka, kaya ka pumipikit dahil hindi nakikita ang Diyos. Hindi nabibili ang Diyos. Kaya hindi po siya Diyos-Diyosan. Kaya sabi ng iba, sumamba ka sa Diyos. Tatandyo ang tunay na Diyos hindi nakikita. Kaya pag nakita mo na ang Diyos, dahil sa may pinakita sa iyo na estatwa, ang tawag doon ay Diyos-Diyosan. Kumbaga, ang tawag po doon sa kotse ay kotse-kotsehan. Hindi tunay na kotse. Okay? Ang tawag doon ay fake. Pero today, you are worshiping the real God. At ang God na yan, nasa puso mo nung tinanggap mo siya bilang tagapagligtas ng buhay mo. Kaya maski saan kayo pumunta, mula nung na-born again ka, ang sabi ng Romans chapter 8, verse 14 to 16, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sino dito ngayon ang pinapatnubayan ng Holy Spirit? Say yes! Kaya yan ang reason kung bakit namumuhay ka ngayon ng may kabanalan. Nung lumang tipan, walang kabanalan ng tao noon. Lagi ng gera, inggitan, awayan. Kaya mababasa mo sa Old Testament, puro labanan. Walang kabanalan. Kaya sabi niya isang politician na lumapit po sa akin dito, sabi niya, Bishop Art, paano po ba maging banal? Ang sabi ko sa kanya, ang tao ay magiging banal lamang kapag nasa kanya ang Holy Spirit. Why? Ang nagpapabanal sa buhay ng tao ay ang banal na Espiritu Santo. Lamang papasok lang ang Holy Spirit sa buhay mo at buhay ko kapag tinanggap mo si Jesucristo bilang tagapagligtas ng buhay mo. Romans chapter 8 verse 9. Okay, now, punta tayo ngayon dito sa pinag-uusapan natin na pagpapala ng Diyos. Okay? Now, number 1, ang puso dapat na isang taong na born again ay meron tinatawag po na heartbeat of God. Soul winning. Okay, number 1, soul winning is God's priority. Bakit? For the Son of Man came to seek and save the lost. Sabi ng Luke chapter 19 verse 10, pumunta rito ang anak ng Diyos para iligtas ang mga nawawala. Iligtas ang mga nawawala. So, soul winning isn't a ministry department. It's God's main mission. Say again, main mission. Ang mission ng Panginoon Jesucristo kung bakit iniwanan niya ang langit, bumaba sa lupa, ay para iligtas ang taong makasalanan. Pero makinig mabuti ha, may nagtanong kasi,
Makapangyarihan naman siya eh. Bakit hindi lang niya iligtas kagad ang mga tao? Sabi ko, mali. Hindi nyo naintindihan. Ang tao, binigyan ng Diyos ng free will. Say, free will. Hindi ginawa ng Diyos ang tao na robot na sususian mo at pagkatapos noon, i-remote mo. May remote control ka o kaya meron ka lamang control kung saan mo siya dadalhin. No. Ang tao ay may free will. Yan ang nakalagay sa aklat ng Deuteronomy chapter 30 verse 19. Binigyan kita ng buhay at kamatayan, kasaganaan at kahirapan. Piliin mo ang buhay, sabi ng Panginoon. So nasa tao ang pagpipili. Bakit mo pinili ang kasuotan mong yan ngayon? Dahil alam mong bagay sa'yo. Tama ba? Bakit mo pinili na pumunta sa worship service ngayon? Dahil naintindihan mo, yun ang dapat mong gawin na tuwing araw na linggo, si Lord ang priority mo. Parang wala nag-agree doon. Si Lord ang priority mo. Why? Nakalagay sa Luke chapter 6 verse 33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tagalogin natin, unahin mo ang aking kaharian at ang aking katuwiran at lahat ng pangangailangan mo, idaragdag ko. Pangako ni Lord John. So ngayon, ang pagpunta ni Christ dito is to seek and save the lost. Kung hindi pumunta rito si Jesus Christ, wala tayong kaligtasan ng up to now. What else? Jesus didn't come to start a religion. Akala ng iba, relihiyon ang pagpunta, ang dinala ni Jesus Christ po dito. Hindi. Bago dumating si Jesus Christ dito sa mundo, mayroon ng unang relihiyon. At nandiyan dyan ang relihiyon ng Judaismo. Mga paganism. Hindi siya pumunta rito para magtatag ng relihiyon. No. He came here to seek the lost. And to save you and me. Kaya, He came to rescue your soul. Pumunta siya rito para i-rescue at iligtas niya ang kaluluwa mo. Ganon tayo kamahal. Instead na tayo ang mamatay sa krus ng Kalbaryo dahil tayo yung mga makasalanan, inangkin ni Jesus Christ. Kinuha niya ang mismong kamatayan na dapat para sa iyo at para sa akin, para ikaw lamang ay maligtas. Grabe ang pagmamahal ni Lord sa atin. Romans chapter 6 verse 23, verse 23, ang sabi niya, all have sinned and come short from the glory of God. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang pag-ibig at kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, sa panahon natin, evangelism is not optional. It is very essential. Kaya, kung yun ang pagpunta niya dito para iligtas ka, iligtas ako, dapat ganun din ang puso natin. Kaya sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Gusto daw ng Diyos maligtas ang lahat ng tao. Salamat dahil nandito ka, naligtas ka. Are you happy that you are now saved? Are you happy that you are born again? Lagi ko nga sinasabi sa inyo, ang acronym ng Bible is Book of Instruction before Leaving Earth.
Kaya kapag ang tayo hindi po nakapagbasa ng Biblia, hindi po maliligtas po yan. Bakit? Hindi niya mababasa sa Biblia ang salitang born again. Ibig sabihin, hindi siya nagbasa, hindi niya alam na nasa Bible ang salitang born again, that you must be born again. Kaya again, ayaw ng Diyos na maparusahan ng tao. Gusto niya lahat ay magbalik loob sa Kanya. Dahil ayaw niya na sila ay mapahamak. So, if souls matter to God, they must matter to us. Kung mahalaga sa Diyos ang kaluluwa, please, maging mahalaga din sa ating lahat. Abutin natin ang hindi paligtas. Ako pina-born again dahil po may nag-share sa akin ng Word of God. Doon ko naintindihan ang kaligtasan. Kaya tinanggap ko si Lord sa buhay ko. Kaya ka rin na born again ngayon dahil may nag-share din sa'yo. Naintindihan mo na kailangan mo ma-born again, kaya nag-decide kang tanggapin si Jesus sa buhay mo. Nagkaintindihan ba tayo? Okay. Now, number 2, the wise win soul. Kung si Christ, soul winning is God's priority, ganun din daw po tayo. Wise win soul. Huwag kang papayag na hindi ligtas ang mahal mo sa buhay. Huwag kang papayag ng kaibigan mo hindi ligtas. Huwag kang papayag maging ang may kapitbahay mo hindi ma-born again. Kaya yan ang sinabi ng Proverbs 11 verse 30. He who wins souls is wise. Soul winning takes wisdom. How to speak, when to speak, and how to love. Naniniwala ko lahat po tayo dito yung matalino. Naniniwala ko lahat po tayo marunong magsalita. Naniniwala po ako na meron tayong pag-ibig. Tama ba yung paniniwala ko? Yes. That's why you have to ask God's wisdom. Lord, bigyan mo naman ako ng karunungan na ma-soul win ko rin po ang aking po mga mahal sa buhay at ang aking mga kamag-anak at mga kaibigan. It's not just about speaking. It's about connecting people to Jesus. I-connect natin ang mga tao kay Jesus. Kaya niyo pa ba? Malapit na matapos. I-connect natin ang mga tao kay Jesus. And I will use this word. Salvation without transformation is useless. Bakit? Tandaan mo, kapag ang tao ay nagsasabing na born again, na walang pagbabago, hindi po siya saved. Hindi talaga siya na born again. Bakit? Kasi ang salvation ay nagtatransform ng pagkatao mo. Kaya, salvation without transformation is lost. It's nothing. Sino po dito ang binago na ni Lord? Hallelujah. Gusto ko lagi yung naririnig yung sinasabi ni Gubje. Hindi dahil please, don't misinterpret me, ha? Anong word niya lagi? Mawala na lahat sa akin, wag lang si Lord. Sinubok siya. Hindi nanalo. Siya ba'y nagtampo kay Lord? Hindi! Anong sabi niya? Ang sabi niya sa akin, blessing ito, Daddy Bishop. Why? Baka pa ako naging gobernador na, hindi na kita magkakausap, tatawagan lang kita, dadaan lang po ako dyan, Daddy, ha? At hindi na tayo makakapagkwentuhan. Pero look at me now. Naiintindi ko ang aking pamilya. Naiintindi ko ang aking mga negosyo. Sabi ko, grabe na to. Yun pala. Kaya pala walang pwedeng magpahiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Yan ang taong na born again. Sabi ni Mayora naman, nung una nalulungkot siya ng konti, pero nung nalulungkot siya,
Sinasagot naman siya ng Lord kaagad. Ikaw na may nakapaglingkod na ng mahabang panahon, tama na yun. Alam nyo, first time na nung sila ay natalo, ay mas naging masaya ang buhay. Ay bakit? Lagi nang may panahon sila sa isa't isa at may panahon sa kanilang anak. Na dati, walang panahon. May purpose ang lahat ng bagay. Pero tatandaan ninyo, ang sabi ko lang sa maraming mga negosyante, ano bang buhay mo? Ano man ang yaman mo sa mundo, na wala naman sa'yo si Kristo, useless. Why? Mamamatay ka din lang. Pinalagpakan ka dahil ikaw ang pinakamayaman sa buong daigdig. Nung namatay ka, sino nakinabang? Yung sumunod mong lahi. Paano kung wala kang lahi? Nakinabang. Sino? Ang mga empleyado mo. Pwede ba? Secure your salvation. Dahil ang nakalagay na po sa Biblia, ginto at pilak ay pag-aari ko. Therefore, lahat ng mayroon ka sa mundong ito, hindi mo yung pag-aari. Pinahiram lang sa iyo. Yes. Dahil pinahiram ng Diyos sa iyo, ang kayamanang yan, glorify God sa wealth na mayroon ka. Gamitin mo sa pagsusolwin. Alam nyo, sa J1 Church, alam nyo, bakit tayo mayroon tithes and offering? Ang ating pong misyon, Luzon, Visayas at Mindanao. Gaano karami ang ating pong ginagastos at ginagastusan? Mga churches na wala pa pong building sa ngayon, umuupa po tayo. Tayo ang umuupa sa ating pong mga pagmimisyon. Tayo nagbibigay ng love gift ng mga pastors. Alam niyo mga kapatid, ginagawa po natin ito, it is because we want to win more souls. Sabi natin muli, souls. Kaya please, let us connect people to Jesus. So we need to ask God, wisdom from the Holy Spirit, empowered us to witness effectively. Kaya please, ang example po dito, Jesus with the Samaritan woman. Nung nakausap yung Samaritan woman, sabi ng Samaritan, bakit kayo nakikipag-usap sa amin, mga Hudyo? Di po ba hindi po pwedeng mag-usap ang mga Samaritano at saka ng mga Hudyo? Bakit kayo lumapit po sa akin, sabi niya kay Jesus. Gusto kong sabihin sa iyo na mahal ko kayo. Gusto ko kayo maligtas. Sino po ba kayo? Ang sabi ni Jesus Christ, I am the Messiah. So nagpakilala si Jesus Christ na siya ang Messiah. At mula noon, ang buong community naniwala kay Jesus. Please, ipakilala mo ngayon na si Jesus Christ lang ang tagapagligtas at magbabago ng buhay nating lahat. Boldly share the words of God. Reach the lost. Number 3, we are all called to be witness. Mula nung na-born again ka, gusto ko malaman mo, tinawag ka para maging tagapaghayag ng mabuting balita. Acts chapter 1 verse 8 says, you will receive power when the Holy Ghost will come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea and Samaria, and uttermost part of the earth. Please, mga anak, preach the Word of God. Share the Word of God. Bring people to Christ. Kung ang lahat ng tao sa Batangas ay born again na, wala kang maririnig ditong pangit na balita. Kung ang mga nasa pamahalaan
Mula sa presidente, vice president, senators, congressmen, governors, vice governor, board members, mayors, vice mayor, councilors, at lahat ng barangay officials ay may banal na pagkatakot sa Diyos. Walang korupsyon. May kausap ba ako dito? Bakit? May takot sa Diyos, hindi magnanakaw. Bakit? May mga magnanakaw ba? Hindi ko sinasabi sila magnanakaw. Pero ang lagi nagsasabi, may korupsyon. Of course. Bakit ngayon pinag-uusapan ang impeachment? Dahil kailangan ilabas ang katotohanan kung saan ginastos ang pera. At tungkulin naman ng mga senador na mamagitan lamang at hindi yung kampihan. Pero kung lahat yan ay born again, wala kang maririnig na korupsyon. Ang bansa natin lalong aangat ang mamamayan nito. Pwede naman eh. Kaso, what's going on? Huwag natin silang gayain. Ipanalangin natin sila. Huwag natin silang kamuhian. Ipag-pray natin sila. Then nakalagay din sa Bible, sa 1 Timothy chapter 2, verse 1, pray for those who are in the authority. Ipag-pray natin sila. Kaya yan ang reason kung bakit sinabi ko sa mga politician. One time nandito lahat po yung mga napakaraming politician, huwag kayong tatakbo at pupunta sa politics kung wala kayong negosyo. Dahil ang maraming mga tao, iniisip nila lagi kinukunin yung pera ng gobyerno. Kaya sila lapit ng lapit sa inyo at hingi dito, hingi doon, hingi dito. Kaya nung nagkikwento po sa akin si Mayor Janet, sabi niya, grabe po Bishop, ang pagiging mayor. 2-3 beses kang iikot, tuwing 1 linggo, lahat ng namatayang pupuntahan mo. Trabaho ba ng mayor ang pumunta sa patay? Kaso kailangan ng boto, kaya siguro ginagawa nila yon. At 5,000 bawat patay. Abonado siya, bakit? Ang sweldo niya, 60,000. Ganun po ang sweldo ng municipality mayor, 60,000. 5,000 bawat namatayan. Nakatatlo sa loob ng 1 linggo. Ilan po yan sa loob ng 1 buwan? Minsan may 4. Abonado. Ang sabi ko, Mayora, wala ka nang panahon kay King. Wala ka nang panahon sa asawa mo. Ay bakit? Ay makikita lang naman daw sila. Ay matutulog na. Kaya siya sinasagot ng Diyos. Alam mo, Mayora, si Lord ang sumasagot sa iyo noon. Pag tinatanong mo, bakit kaya ako natalo, Lord? So sinasagot siya, ikaw naman nakapaglingkod na ng 8 taon, tama na. Kaya masaya ang mag-asawang natanggap ang kanila pong pagkatalo. Si Lord na ang nagplano nun, Mayora, para sa iyong anak. Never kang pinagkulang ni Lord. Bagamat hindi mo napakinabangan ang sweldo mo. Bakit? Pinayaman naman kayong mag-asawa na hanggang ngayon ay umaapaw ang pagpapala. Amen? Lalo tigit ngayon na in love kayo kay Lord. Ang tunay ninyo pong kayamanan, hindi lang ang mag-asawang narito, kundi lahat tayo, ang tunay nating kayamanan ay ang Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kaligtasan.
That's why every believer is called to be a witness, not just pastors or evangelists. Lahat po tayo, please. Kaya natin na maraming mga tao, the more mo na sila kay Lord, the more na nababawasan ng kasalanan. Sabi ng James chapter 5 verse 20, ang sino man nakabag-akin ng kaluluwa, nakabag-akin ng makasalanan, nadala kay Lord, napawi ang napakaraming kasalanan. Ganun pala yun. Basahin natin mabuti. Ito ang tandaan ninyo, sino man makapagbabalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan. Kaya bawat nadadala mo kay Lord, papunta kay Lord, hallelujah, ligtas, napawi ang maraming kasalanan. Bakit? Hindi siya magkakasala at hindi na siya magiging tukso para magkasala ang iba. Mula nung tayo na born again, napawi ang napakaraming kasalanan. Shout hallelujah! Kung i-congratulate mo yung nakatabi mo, congratulations. Guys, your life, your testimony, and love can draw people to Christ. Pinag-uusapan kayo ng maraming tao ngayon, lalo sa palengke. Napakarami marites diyan. Pag nakita nila na nabago ang buhay mo, nag-uusap, uy, alam mo ba na nabuo naging taong yun? Biro mo naman dati sa bungero. Napunta tayo sa bungero tuloy. Ang daming mga namatay na sa bungero. Ay, nako, wag na, tama na. Kung hindi ba naman sila nagsugal, di hanggang ni buhay. Kung hindi pa sila nagsabong, di hanggang ni buhay. Meron ba kayo nabalitaan na magsusugal na yumaman? Wala. Ang yumayaman ay mga bangkero. Wag na kayong magsusugal, please. O baka may sugarol pa dito, ha? May lumapit po sa akin. Magpapakamatay na. Hindi po taga dito, ha? Lumapit sa akin, nagpa-pray. 3 beses na magpapakamatay. Dahil po sa utang, alam yung online utang? Dahil sa online, gambling. Nung una, nanalo. Nanalo uli, pangalawa. Nung pangatlo, talo ng talo. Hinabol ng hinabol. Nung wala na siyang puhunan ng utang. At ang utang naman, alam nyo naman, ang online utang ay laki ng tubo. Hindi mo ngayon makabayad. Tinitreaten na siya. Papatayin ka namin pag hindi ka nagbayad, pati mga mahal mo sa buhay. Gusto na tuloy magpakamatay. Unang ginawa, nagbigti. Inihang ang sarili, tumalaw. Nakita ng ina. Biglang inabol ng ina na matanda. Sabi niya, binuot niya yung kanyang anak. Sabi, tulong! Hanggang sa nakita nila, ang anak nagbigti. So, pinutol yung tali na buhay. After a month, nagbigti uli. Nakita naman ng asawa. Ganon din niya. Sabi, tulong! 2 beses po. Sabi, bakit mo ba kailang gawin yun? Ayoko na mabuhay. Kasi kayo'y mapapahamak na mga mahal ko sa buhay. Bakit? Ano bang ganda? Ang dami ko pong utang. Papatayin daw kayo. Kaya ako na lang ang mamamatay. Jesus Maria Josep. Napayuan ko. Sabi ko, huwag kang magbayad. Bakit? Illegal ang nagpapautang. Sabi din nung barangay captain, sabihin mo, yung mismong pinagutangan mo, ako ang harapin. Sabi ko, huwag kang magbabayad. Bakit? Illegal ang pagpapautang nila. At huwag ka na magsusugal, ha? Engineer ka pa naman. Engineer! Praise God. Nung tinangkap niya si Jesus sa kanyang buhay, lumakas ang kanyang loob, sabi niya, Lord, hindi na po ako magpapakamatay. Hindi na rin po ako magsusugal. Magbabagong buhay po ako, susunod na po ko sa iyo. Purihin ng Diyos, gumanda ang kanyang buhay. Tagatanawan ho yun.
na bago ang buhay. Gaano karami ang ganong buhay? Pero again, kapag ang maraming tao nadala natin kay Jesus Christ, napawi ang napakaraming kasalanan, sasaya ang mga pamilya, sasaya ang bawat mga barangay, sasaya ang bawat mga komunidad. Kaya sabi ko, Diyos lang ang pwede magbago ng buhay ng tao. Kaya ang sabi nga niya, go into all the world and preach the gospel. Magpipreach ka, anak. Sabi ko sa iyo, you will testify God's goodness. At ang mga politician at ang mga mayayaman, dapat sila magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos na buhay. Amen? As I close, start witnessing in your family, in your workshop, and even to your community. Please, maging heartbeat ninyo ang soul winning. Number 4, the harvest is ready. Everybody say, the harvest is ready. But workers are few. People are more open than we think. Kasi sometimes inisip natin, baka ako na may mapahiya. Baka hindi naman nila tanggapin. Baka ako na may pagtawanan nila. No. Isip mo lang yon. Just share the word of God. Walang mawawala sa iyo. Basta dali mo sila kay Lord. Iaanuin ka ng Panginoon. Ikaw ay kanyang gagabayan. Lahat ng tao nangangailangan ng care. There is no shortage of souls. Napakaraming kaluluwa, di ba? But there's a shortage of soul winners. Ang dami, wala pa. Ang kaluluwa ay padagdag ng padagdag dahil anak ng tao. Anak ng ang maraming tao. Pero ang kulang po ngayon ay ang mga soul winners. Be a part of great soul winners. Kaya nung si Peter nag-preach one time, instantly, 3,000 people ang na-born again sa panahon niya. Kaya preach the word, share the word. Kailangan ng mga tao ang salita ng Diyos. Kaya, question, are you willing? Do you love the Lord? Parang ito lang ang malakas mag-amin. Dito hindi. Are you willing? Amen. Hallelujah. And the last one, winning souls brings eternal rewards. Ito na, kapag ikaw ay nagdala ng maraming kaluluwa kay Lord, meron kang eternal rewards. Ano ang rewards mo dito? Daniel chapter 12, verse 3. Ang sabi niya, those who turn many to righteousness shall shine like the stars forever. Makikita ang glory ng Lord sa buhay mo pag ikinagdadala ng maraming kaluluwa sa kanyang paanan. Say hallelujah. Yes, kaya soul winning is not only wise, it's eternal rewarded. It's eternal rewarded. Gagantimpalaan ka ni Lord, maniwala ka. Hindi lang dito sa lupa, pat lalo na sa langit, pag ikaw ay nakapagdala ng maraming kaluluwa. At sasabihin ng Diyos sa iyo, you are wise. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Every saved soul, every saved become part of your spiritual legacy. Spiritual legacy mo yan. Kapag may taong na born again, lagi ka nilang bibigkasin. Yan ang aking spiritual father. Tulad ko, ang lagi kong binibigkas, bakit ako na born again? Meron akong spiritual mother. Na born again ako dahil po kay Pastora Baby Aprecio. Hindi ko siya malilimutan habang ako'y nabubuhay. Why? Dahil niya, naligtas ako. Lahat din na nadala niyo kay Lord, hindi nila kayo malilimutan. Sasabihin nila, dahil ni brother, dahil ni sister, dahil ng pastor kong yon, na born again ako. That's an eternal legacy.
Palapakan natin ang Panginoon. Ang matindi nito, heaven rejoices over one sinner who repent. Luke chapter 15 verse 7. Nagdiriwang ang kalangitan kapag may isang taon nagbabalik loob sa Diyos. Gusto niyong pasayahin ng Lord? Bring souls in His kingdom. Don't just live for the temporary, live for eternal impact. Lahat ng mayroon tayo sa mundo, temporary. Kayamanan, talino, lakas, ganda, temporary. But there is only one eternal. That is soul winning. Yung nadala mong kaluluwa kay Lord, yan ang eternal impact. In conclusion, every believer must love the heartbeat of God. Kaya kung tunay kang anak ng Diyos, love the heartbeat of God. Be compassionate for the lost. Pinaglingkuran ko ang Panginoon. Ang gusto ko lang sa buhay, sa time na yon, magtrabaho, magnegosyo, yumaman. Pero ang buhay ko ay dating drug addict, pusher, sugarol, manginginom, naninigarilyo. But praise God, one day, si Lord, may ginamit siyang tao para maligtas ako. And I changed my life. Tulad mo din ngayon, binago ng Diyos ang buhay mo. Paglingkuran mo ang Diyos. Tumayo po tayong lahat, please. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. The song says, you answer me every time I call. You lift me up every time I fall. You always strengthen me every time I'm weak. Lord, you're always You answer me every time I call. You lift me up every time I fall. You always strengthen me every time I'm weak. You're always every time I call, you are always there. Every time I fall, you are always there. Every time I'm weak, you are always there. Lord, I trust Lift up your hands.
Come on, declare your faith right now. Every time I call, you are always there. Every time I call, you are always there. Every time I wait, you are always there for me. Lord, I trust in you. Sabihin mo ng buong puso yon sa Kanya. Every time I call, you are always there. Every time I fall, you are always there. Every time I'm weak, you are always there for me. You are always there for me. Lord, I trust in you. For the last time, ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo. Every time I call, you are always there. Every time I fall, you are always there. Every time I'm weak, you are always there for me. There for me, Lord, I trust in you. 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 Let's bow down our head and close our eyes. Pasalamatan mo ang Diyos dahil nakilala mo siya. Pasalamatan mo ang Diyos dahil ibig ka niya. Pasalamatan mo ang Diyos dahil binuhay ka niya. Akala mo ang layo ng Diyos? Hindi. Alam niya ang kanyang ginagawa para sa iyo. Alam niya ang mga nararapat para sa buhay mo. Dapat mong pasalamatan dahil siya ang nagbigay ng buhay sa iyo. Kung wala siya, nasaan ka? That's why the Lord loves you so much. Now, no naligtas ka, ilan na ang taong nadala mo kay Jesus? Ilan ng kaluluwa ang naligtas? It's time for you to be awakened. It's time for you na magkaroon ka ng heartbeat for the soul of many people. Tulad ng heartbeat ni Jesus. At lahat kayo, sa narito, kung mayroon kayong pagkukulang kay Lord, humingi ng tawad sa Diyos. Sabihin natin, Panginoong Yesus, linisin mo ang buhay ko sa lahat kong pagkakasala, sa lahat kong pagkukulang. Linisin mo ang buhay ko. Salamat sa katotohanan. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay nagkatawang tao at natigis ang iyong dugo upang ako na makasalanan ay matubos. Lord Jesus, patawarin mo akong lubos sa pagkukulang ko, sa mga kasalanan ko. Lord Jesus, ugasan mo ako ng banal mong dugo. Tinatanggap kitang lubos sa buhay ko bilang tagapagligtas at Panginoon. Baguhin mo ang buhay ko. Sa anumang masasamang ugali, sa anumang bisyo, o maling kinagisnan. Lord, sa iyong mga kamay, inihandog ko ang aking buhay. Use me, Lord, for your glory alone.
Help me, God, to win more souls for your kingdom. Salamat sa buhay na walang hanggan. I love you, Lord Jesus. I love you, Lord Jesus. Manatili kayo nakayukot, nakapikit, ako lang mananalangin. Panginoon, i-bless po ninyo ang inyong mga anak. Una, punuin sila ng karunungan. Punuin din sila, O Father God, ng pagmamahal sa maraming kaluluwa. And God, pagpalain din naman ang mahawakan ng kanilang mga kamay. Pagpalain mo lubos ang kanila pong hanap buhay. Habang nabubuhay sa mundong ito, walang kahirapan na lalapit sa kanila. Mabubuhay silang masagana. Mabubuhay, Panginoon, na tapat sa iyo. At Lord God, buksan niyo po ang durungawan ng kalangitan at pasaganain ang buhay nilang lahat habang hinihintay namin ang iyong pangalawang pagbabalik. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo ang bawat mga membro ng pamilya. Maborn again ang anak, maborn again ang magulang, maborn again ang mga kapatid, maborn again, O Diyos. Ang kanila po mga kamag-anak, pati na ang mga empleyado kung meron man, at mga kaibigan. Lord Jesus, sa iyong mga kamay, inandog ko po ang buhay ng lahat ng mga anak mo na in love sa iyo. Salamat po, tinawag niyo po kami para magtanim ng salita ng Diyos at mag-ani ng maraming kaluluwa. I declare, J1 people, and all people are watching right now, you are loved by God. You are super blessed. Receive your blessing, and I command healing be upon you. Healing flow to you. In Jesus' name I declare, everybody shout and say, Amen. And Amen. And Amen. You are loved by the Lord. Go and win more souls. Palapakan natin ng Panginoon.